pag-usapan na natin yung impeachment na dalawa. Walang kamatayan. O walang kamatayan kasi 'di ba yung naunang impeachment na i-refer na ng Secretary General sa Office of the House Speaker. Oo. Ang problema, yung ikalawang impeachment complaint na dinala ng bayan kanina at endorsed by Makabayan, hindi natanggap. So wala si Sec Jen eh. Wala si Sec Jen. Oo. Kaya nga ang tanong natin, hindi ba pwedeng yung yung ibang staff dyan sa Office of the Secretary General yung tumanggap? Alam mo, kasi inaalala ko kasi nga, bakit ba kami, kapag hinintay namin sila Oliver Lozano dati na dumating doon, hinintay talaga namin magbukas yung tanggapan. Tapos hinintay namin, nandun si Sec Jen. So baka may rule talagang ganun. Oo. Or, talaga meron baka. Although sinasabi ni former Congressman Colmenares, pwedeng wala. Yes. So siguro mabuti pakinggan muna. Oh, sige. Sinabi. Oo. Wala na. Asa na yung result ni Impeachment complaint Ayan. is deemed filed. Why? Because we delivered it to the Office of the Secretary General. Sa ilalim ng Rules of Court, pag hindi physically present yung subject ng isang papel like a court process, iniwan na namin, tinanggap naman, so para sa amin, it has been served by substituted service to the Office of the Secretary General following the rules of the House. Pero ang dami kong question dyan kasi iniisip ko, sige, kung base sa rules of court, pwede yon kung basta dinala mo sa tanggapan. Kaya lang, asan yung receiving copy mo? Exactly. Diba? Na tinanggap siya ng Oo. Office of the Secretary General. Kung ultimo yung mga staff ayaw tanggapin on behalf of the Secretary General na nasa Taiwan ngayon. Oo, paano nasabi na tinanggap? Diba? Parang yun lang yung question ko. Kasi hindi ko rin alam kung paano siya itutugma doon sa kasalukuyang House rules. Kasi di ba may nabago doon sa 19th Congress na inadopt ng 20th Congress. Dito nga napasok yung mga number of days na, di ba yung sa 1-year bar rule? Diyan nga nila ginawa yun eh. So, paano, hindi ko naman siya kabisado. So, hindi ko alam kung paano siya itutugma doon. And same thing, ganito rin kasi yung nangyari doon sa third impeachment complaint na isinampa naman ng grupo ni na dating Congressman Mike Defensor. Abay, wala rin tumanggap dahil wala yung Secretary General doon. Pero magkaiba silang kwento, no? Same situation na wala physically si Secretary General. Pero itong Makabayan, sabi nila tinanggap kasi iniwan daw yung kopya sa opisina. Sila naman ni former Congressman Mike Defensor, ang sabi naman ay hindi tinanggap. Oo. Pero same situation. So, ano kaya yung tinanggap ba talaga? As in may tumanggap? O talagang sila lang nilapag lang nila dun sa lamesa? Pero based dun sa interview natin sa Justice Committee, official, sa Kamara, nung nakaraang mga araw, di ba? Kahit magsabi kasi pwede pa naman talaga Kaya tagapin kayo hindi. Dahil depende naman sa Lunes yan, di ba? Oo. So, ang race dito ay kung ano yung tatanggapin para ma-endorso for the committee. Oo. So, parang feeling ko, hindi pa yata dapat issue kung tinanggap or hindi. Although, they can always say na, hindi kami tinanggap or something. Pero, may time pa. So, hindi sila dapat wala ng pag-asa. May Lunes pa. O kasi parang tatanggapin nila hanggang hindi pa na ilalagay sa order of business. Tama ba? So, may chance pa sila. Mukhang, base doon sa report kanina ng ating mobile journal na si Arles de los Santos, plano daw ng bayan na ihabol ng Monday para sigurado kahit na iniwan din nila yung kopya doon sa Office of the Secretary General. Pero yun yung second impeachment. Itong third impeachment, parang malabo eh. Hindi ko alam kung plano ba nilang ihabol pa? Or ano ba yun? Tanggap na ba nila na hindi na kailangang i-file ulit? Paano Hindi kasi ba? nila iniwan din yung kopya nila yung third impeachment. Oo. Pero yung paniniwala kasi dun sa Makabayan, ito sabi ni Nery Colmenares, it is the work and concern of the Secretary General when she arrives on Monday regarding how to do this ministerial work that this be referred immediately, transmitted to the Office of Speaker D, and included in the order of business. So para sa kanila,
tanggap na yun. Basta bala ka na gawin mo yung trabaho mo sa Monday. Parang But ganon. remember, this is a political Oh. process. Di ba? So parang iniisip ko, naku, Alam nila yung mga laro niya. Alam ng grupo ni Congressman, kasi naging Congressman si Kong Neri. Naging Oo. Congressman itong, Attorney po. at least dalawa rito, si Paras at saka si Defensor, di ba? So, they should know how to do it. So, sige lang. File lang kayo dyan, mga kapatid. Pero meron daw reaksyon ng Malacanang agad, ano? Eto, nung natanong si Yuse Claire Castro, second impeachment pa lang Oh. yung napa-file. Wala pa yung third na hindi rin naman na i-file ng diretsyo. Ano? Pero yung tono ng Malacanang, kapareho pa rin ng tono na ibinigay nila nung nag-file ang first impeachment complaint laban kay PBBM. Nandun yung confidence, yung tiwala na, walang mangyayari dyan. Yung first, yung kay Andre De Jesus. Attorney Andre De Jesus. Attorney Andre De Jesus na sinasabing nag-represent kay First Lady Liza Yeah. Marcos dun sa disbarment against Attorney Glenn Chong na dininay din naman ng Malacanang. Pero, yun nga po, halos magkapareho rin yung tono dun sa naging reaksyon ng Malacanang sa first impeachment at dito sa second. Isipin mo, Ano? kaya nila gusto makapag-unahan dun sa nauna na mag-submit. Kasi naman yung wordings doon parang hindi mo alam kung tatanggapin yun Yes. Diba? It was kidnapping at kung ano-ano pa.